Magdamag na pumila ang daang-daang mga estudyante sa University of Caloocan sa pag-asang makakakuha sila ng scholarship. Sa karagdagang detalye, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, daang-daang mga estudyante nga na nag-overnight sa University of Caloocan City North Campus. Naglatag pa ng may higaan ng iba. May iba ay may tent pa. Simula kasi sa darating na pasukan ay libre na ang matrikula na mapapasok sa kolehiyo. Alinsunod dito, Jiggy, sa Caloocan City Ordinance 1502, 6,000 estudyante ang mabibigyan ng libreng edukasyon kung makapasa sila sa eksaminasyon. Sa South Campus ng University of Caloocan, naibsan na kanina ang mahabang pila matapos papasukin ng mga mag-aaral sa mga silid-aralan upang doon na ayusin ang mga kailangang requirements. Napasugod tuloy ang alkalde ng Caloocan sa South Campus at kinausap ang mga magulang na naghihintay sa mga aplikanteng anak. Ang Quezon City naman, Jiggy, tinatayang 12,000 ang scholars mula sa mga honor students, regular scholarships at pati na nga ang mga may kapansanan. Kanina ay namigay din ng allowance ang syudad sa mga scholar nito. Dumating din ang ilang honor students upang mag-file na ng scholarship application sa lungsod. Samantala nga, Jiggy, ay nakapasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso at nasa ikalawang pagbasa naman sa Senado ang Unified Financial Assistance System for Higher and Technical Education o UNIFAS, kung sana sa 11 bilyong piso ang magiging pondo. Kung may isa sa batas, ang Commission on Higher Education o CHED ang magpapatupad ng scholarships, financial aid, grants, loans at Study Now Pay Later program. Ayon sa CHED, kaya raw nilang pangasiwaan ng UNIFAS. Sa ngayon ay nasa mahigit 400,000 na raw ang mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng CHED. Kaya ang paglaki ng pondo mula sa UNIFAS, baka madoble raw ang bilang ng mga estudyanteng benepisyaryo, lalo't ayon sa pag-aaral ng Kongreso. 3 sa 5 high school graduate ang hindi na nga nakapag-aaral ng kolehiyo. Sa dami ng programang hawak ng CHED, may napuna ang irregularidad ang Commission on Audit, pero ayon sa CHED, sa documentation lamang marahil ang problema na nakita ng COA. Pero aminado naman ng ahensya, hirap silang masingil ang mga kumuha ng Study Now Pay Later program mula pa noong panahong ang kolehiyo ay sakop ng Department of Education, Culture and Sports o DECS. Hinihingi na raw nila ang tulong ng NBI upang mahabol nga ang mga kumuha ng Study Now Pay Later program noong araw, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.